hanggang ang Pangulo na mismo ang nainis. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, iyaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sinundan No, ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas ka binabaha dito ka? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oo, pero ngayon, Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. hindi ka naman binabaha. Hindi naman. Hindi ka ba nagulat na may ginagawa flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din May talaga baha. Pero ito talaga, wala to last year. Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So, this is almost 100 million project. 100 million. $6.5 million from the 2024 GAA. No? This contract was started on March 20, 2024. Tandaan niyo yung data. March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so April, May, June, so less than 3 months, nakalagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan niyo na, 270 days dapat. Di ba? 3 months, wala pang 3 buwan, nakalagay dito, 100% accomplished na siya. Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yun nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa nang gawa yan. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nag-aayit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na ito ghost project ito Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol niya. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalan ko ito. Kinontrata lang siya 3 weeks ago. No, 3 weeks ago. Bayad na to, tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Naka-record sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero, ito talaga ang example ng sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas ka binabaha dito ka? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oo, pero ngayon, Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. hindi ka naman binabaha. Hindi naman. Hindi ka ba nagulat na may ginagawa flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din talaga baha. Pero ito talaga, wala to last year. Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So, this is almost 100 million project. 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan.
Ninakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang ito nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niya, talagang kailangan managot niya. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Wala pa. Wala. Hahanapin ko yung dokumento. Ano lang to? Summary. Saan? Meron ba? Ito. Ito pala. Hindi ko nakita yung signature. Ang nag-clear down nito, si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, tsaka si Henry Alcantara at that time DE. Oo, ito yung pinadala natin ng lookout order. So, ganito na yan. Bago tayo mag-usap pa. Today, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I would call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito eh. 100 million. 100 million. 100 million. So, si Henry Alcantara, dismiss, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan nating sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. Pero hindi na natin hintayin yun. Papafilan na rin natin kasabay ni Henry Alcantara ng appropriate charges sa Office of the Ombudsman. So I will order the DPWH legal team to already prepare the necessary recommendations supported by documents such as this, to file the appropriate charges against them. This is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Isa pa lang to, by the way. Isang project pa lang to. Finally, I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw builders from DPWH and all their possible affiliates. Alam naman natin, minsan may mga kung sino man ang may-ari ng Wawaw, mayroon din siyang mga ibang, lahat yun. Hindi lang, kung mahanap namin yung mga kumpanya na sila din ang may-ari, kung sino may-ari ng Wawaw, pati yun, papaban natin. Papaban ko na rin, i-announce ko na rin, papaban din natin, kasabay ng Wawaw, yung SYMS, yung SIMS, na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo nung nakaraang mga linggo, na ghost project din. Sinabi natin, pag ghost project, kailangan automatic perpetual ban, lifetime. And then, second, we will also recommend the filing of charges with the Department of Justice against Wawaw builders and against SIMS. And all the people involved here, both those who are clearly dummies and the real owners or the beneficial owners, depending on the investigation of the DOJ. And later on, maybe the independent commission to be formed by the President. But let me just end with this. The President has repeatedly said, and this was his clear marching orders to me, that we must not allow this to happen anymore. And to hold people who have done this to account. Hindi tayo papayag dito. Kawawa sila Cap Oscar, kawawa yung mga tao dito. Hindi nga alam ni Cap Oscar na may project pala dito eh. Nagugat kami ang nabigyan na yung may gumagawa dito, di ba? Actually, naman po sila. Nag-courtesy call naman po sila. Kaya 3 weeks ago. 3 weeks ago. 3 weeks ago nga. Pero hindi mo alam na last year ito. Yes po. Hindi po. Ginagawa siya. Parts of it. Hindi. Yung part, matagal na yan eh. Kita mo naman eh. Ang tagal ng gawa ng mga yun. Pero ito, 3 weeks ago lang tong segment na ito.
Ito yung 100 million. Ito yung 100 million. Last year, when it said March 20 to June 11, walang nothing. Phase 2 na to, sir? Phase 2 na. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong phase ito. Tinatanong ko nga Jojo, ilang metro ba, sir? Kung di po ako nagkakamali, 3 fall shoot po kasi itong ginawa sa Mikasa Vista. Bali, ito po yung pinaka-last. Yes. Yes. So, anyway, as I was gonna say, this is the President's marching orders, and we will execute. Hahanapin namin lahat ng mga multong to. Hahanapin natin lahat to. And lahat to, pag nakita na natin, nagpapasalamat ako sa mga iba nating mga kawani sa DPWH kasi sila ang nagbibigay ng impormasyon na to. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. No, binigay nila sa atin to at meron pa silang binibigay na iba. At hindi tayo titigil. Hanapin natin lahat to. At kung anong ginawa natin dito sa mga DE, assistant DE, engineer dito sa DPWH na kakonsyaba dito at doon sa mga kontraktor, ganun din ang gagawin natin sa iba. So simula pa lang ito. No? And hindi tayo titigil. No? Alam nyo, naalala ko, 2 years ago, si Senator Joel Villanueva, who hails from Bulacan, already talked about this in the Senate. No, he already called it out as early as I think 2023. No, and I would like to personally thank Senator Joel. No, because as early as 2023, he was already calling this out. No, I know he's being accused of a lot of things, but the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, Senator Joel was already calling this out. No, and in fact, I spoke to him and I said I was coming here. And he told me, marami pa dyan. And I think that is absolutely true because that's what we're getting also from DPWH. Bulacan pa lang to. Bulacan pa lang to. So, ano talaga? Nakakarindi itong ganito. I can just imagine how angry the president is. Kasi hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin nila ito sa mga kababayan natin. And believe me, itong mga hayop na ito, makakulong. Well, lahat tayo nanood ng Senate hearing. Anong tingin niyo? Siyempre, kailangan alamin natin yan. Kasama yan sa investigasyon ng ombudsman o ng DOJ at pagka nabuo na po yung independent commission na binubuo ng ating Pangulo, sila din ang mag-imbestigahan. Pero siguro naman, kita-kita naman natin yung Senate Blue Ribbon. Hindi yung makasagot Kita-kita mo naman. So, kung ako kay Mr. Arevalo, ang advice ko sa kanya, I should just turn myself in right now. Kesa naman siya pa ang makulong dahil dito, mukhang hindi naman talaga siya. But are we seeing na marami sa Bulacan most projects? Yeah, definitely. Definitely. Madami. At kung kailangan araw-arawin namin to. Sir, si Secretary, former Secretary, mentioned 15 missing brief kayo, sir, Yes, I got a briefing, but of course, kailangan nating tignan. Pero ito talaga, na-mention to ni Secretary Bonoan, na-mention din meron din mga ibang nag-feed sa amin na hindi ko pwedeng pangalanan, kaya kami nagpunta ngayon. Kitang-kita naman natin. Tsaka, yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipilit buhayin yung patay dito, na magmamadali, tapos talagang brazen. Kahayupan talaga nitong mga taong ito. sir, yung July, fall 96, yung nabayaran siya. Yeah. Well, I will have to verify, but it looks like it. It looks like it. Sa quality ng gawa?
kayo. Well, ngayon, in fairness, tinitignan ko yung quality, okay naman. No, matibay naman. Kaya buti na lang itong kabayan ko, marunong. Pero, obvious naman. Obvious naman to. Di ba? Obvious naman to. Pero alam mo, ang dami nito. All over. All over. Kaya tingin ko tama talaga yung desisyon ng ating Pangulo kahapon na utusan ako, direktahan ako na repasuhin, revisahin itong budget ng DPWH para sa 2026. At tama din yung direktiba niya sa akin na ihinto muna ang mga bidding na hindi pa tapos. At yung mga natapos na at na-award na, talagang kailangan natin bantayan ng maigi. Kasi, sa tagal ko sa gobyerno, ngayon ako nakakita ng ganito. Ibang klase to, ibang level. Secretary, dito sa Bulacan, MacArthur Highway Malolos, Capital City, tatlong malaking proyekto, ang tagal na ngayon, road project. Hindi pa tapos. Ang sobrang traffic namin. Sige po, papacheck po natin. Ay, hindi ho. Alam nyo, yung mga ongoing, hindi naman tayo nagpapahinto ng ongoing. Pinahinto lang natin yung mga bidding. Yung mga binibid para, kasi gusto natin masigurado na hindi na bidding-biddingan yan. Pero yung mga ongoing, hindi natin panihinto yan. Kawawa yung mga kababayan natin. In fact, ang kailangan natin gawin dyan, kailangan natin pabilisin para matapos. So, salamat po sa nyo. So, papacheck po natin sa... Sa panahon pa niyo sila supportado po may ginagawa kasi ni Governor Daniel Fernando na sa pangkalahatan sa Bulacan, malagyan na ng maikulong na ng TPM from Bulacan to Bataan. Mag-uusap po kami. Pag-uusapan natin yan. Hindi ko pa masasagot yan kasi kailangan may plano dyan, may master plan dyan.